Franco, nasaan ang dugo ng baboy? Bakit ba ang tagal mong kumilos? Uhaw na ako. Kapag hindi mo ako agad nabigyan ng dugo ng baboy, dugo mong iinumin ko! Sandali lang po, Sir Garson. Papunta na po ako dyan. Konting hintay lang po. Mula sa kusina ay dinig na dinig ng binatang si Franco ang garalgal, ngunit puno ng otoridad na boses ni Garson mula sa silid nito sa ikalawang palapag ng bahay. Nanginginig ang mga kamay niya habang isinasali niya sa isang gintong kupita ang sariwang dugo ng baboy. Bahagyang nakangiwi ang kanyang muka dahil sa pandidiri sa kanyang ginagawa. Kahit pa ilang taon niya nang ginagawa yon, ay hindi pa rin siya masanay sa kanyang ginagawa. Nang mapununan ni Franco ng dugo ang kupita, ay nagmamadali siyang naglakad papunta sa kwarto ng amo niyang si Garson na isang aswang. Pagdating ni Franco sa harapan ng pinto ng silid ni Garson, ay kumatok siya ng 3 bago yun binuksan. Ayaw kasi ni Garson na hindi siya kumakatok bago siya pumasok sa silid nito. May kadiliman sa loob ng kwarto dahil mga kandila lamang ang pinagmumulan ng liwanag doon. Napalunok si Franco nang makita si Garson na nakaupo sa gilid ng kama nito habang nasa anyong aswang. Namumula ang mga mata nito at ang matutulis nitong kuko ay kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag mula sa kandila. Kahindik-hindik ang anyo nito na parang isang halimaw na parang palaging handang umatake. Diyos ko po! Nakakagulat naman kayo, Sir Garson! Ilang taon na tayo magkasama, tapos natatakot ka pa rin sa akin? Nakakatakot po kasi kayo kapag nasa anyo po kayong aswang eh. Ang dami mo pa sinasabi. Dalin mo na lang ang dugong yan dito sa akin. Eto na po, Sir Garson. Huwag ka na po magalit. Nadala ko naman na po ang kailangan nyo eh. Mabilis na lumapit si Franco sa aswang na si Garson. Tumayo si Garson at hindi na nito nahintay na iabot niya rito ang kupita. Hinablot nito yon sa kanya, kaya may konting dugo na natapon mula sa kupita. Dere-derechong nilagok ni Garson ang dugo na para bang ilang araw na itong hindi nakakainom. Nang maubos ni Garson ang dugo ng baboy, ay marahas nitong itinapon ng kupita sa sahig. Nanlilisik ang mga matang tumingin nito kay Franco. Napamulagat naman si Franco nang bigla siyang sinakal ni Garson. Itinulak siya nito hanggang sa napasandal siya sa dingding. Pilit na inaalis ni Franco ang kamay ng aswang sa leeg niya dahil nararamdaman niyang bahagyang bumabaon ang matutulis nitong mga kuko sa kanyang balat. Sir Garson! Sir! Sir, nasasaktan ako! Tanging ang malalim na paghinga ni Garson ang naririnig ni Franco. Marahang lumapit ang mukha nito sa mukha ni Franco. Naamoy niya ang malansa nitong hininga na parang amoy ng nabubulok na karne. Inamoy ni Garson ang leeg niya at alam niya na sa ganong paraan ay mas naaamoy nito ang kanyang dugo. Parang gusto ko ng dugo ng tao ngayong gabi. Sawang-sawa na ako sa dugo ng baboy, Ramo. Ano kaya kung dugo mo na lang ang inumin ko ngayong gabi? Sir! Sir, wag! Wag! Hindi mo magugustuhan ang dugo ko. Mapait ang dugo ko, sir, promise. Baka gusto niyo po ng dinuguan. Mas malasa po yung kaysa sa dugo ko. Tama ka. Bakit nga naman ako iinom ng dugo ng isang alipin na kagaya mo? Matapos yun, ay marahas na binitiwan ni Garson ang leeg ni Franco. Nanghihinang napaupo naman si Franco sa sahig habang umuubo at habol ang kanyang paghinga. Sige na. Lumabas ka na, Franco. Labas! Opo! Lalabas na po, sir! Mabilis na lumabas si Franco ng silid ng kanyang amo
at halos madapa pa siya sa pagmamadali. Nang makalabas na siya, ay agad niyang isinarado ang pinto at sumandal siya roon. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Hindi yun ang unang beses na nangyari yon. Pero sa tuwing nagkakaganon si Garson, mas lumilinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi niya kayang manatili roon. Kailangan niya nang umalis doon dahil baka dumating ang araw na totohanin na ni Garson ang pagpatay nito sa kanya. Sa gitna ng isang malawak at madilim na kagubatan, nakatayo ang 2 palapag na bahay ng aswang na si Garson. Sa bahay na yon nagkaisip at lumaki si Franco. Ang tanging alam niya ay sa buong buhay niya ay isa lang siyang alalay ni Garson. Isang utusan, isang alipin. Ang totoo ay hindi niya maalala kung ano ang itsura ng kanyang ina at ama o kung meron siyang kapatid. Ang tanging alam lang niya ay simula nang magkaisip siya ay nagsisilbi na siya kay Garson. Maraming beses niya nang tinangkang itanong kay Garson ang tungkol sa kanyang pagkabata. Pero palaging tikom ang bibig nito. Ngunit isang gabi, kahit alam ni Franco na hindi sasagot si Garson sa kanya, ay nagtanong pa rin siya. Nasa komedor noon si Garson at mag-isang kumakain. Nakatayo si Franco sa gilid ng mahabang lamesa at naghihintay lamang ng utos ng kanyang among aswang. Sir Garson, meron po sana akong itatanong sa inyo. Hindi ba sabi ko, kapag kumakain ako, ay bawal akong kausapin? Pasensya na po, sir. Pero, sir, gusto ko lang po kasing malaman kung paano po ako napunta rito. Kung bakit po ako nandito sa inyo. Napangisi si Garson. Ipinatong nito ang baso sa mesa at tumingin kay Franco. Matagal mo nang gustong malaman ang sagot sa tanong mo na yan, hindi ba? Opo, sir. Sige. Sasabihin ko na sa iyo ang katotohanan. Bininta ka sa akin ng mga magulang mo nung sanggol ka pa lamang. Matagal nang may utang ang pamilya mo sa akin at ikaw ang ginawa nilang pambayad kesa sa patayin ko sila. Pero dahil habang buhay kang magsisilbi sa akin, bukod sa burado ng utang nila sa akin, ay binigyan ko rin sila ng malaking halaga ng pera. Alam mo ba, natuwang-tuwa ang nanay at tatay mo sa perang yon? Nag-init ang mata ni Franco. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala kay Garson, pero wala siyang makitang dahilan para magsinungaling ito sa kanya. At dahil sa sinabing yun ni Garson, napagtanto niya na baka nga ang kapalaran niya ay habang buhay ng maging alalay ng isang aswang. Isang gabi, gaya ng pangkaraniwan, ay tahimik ang buong bahay ni Garson. Si Franco ay nakaupo sa tabi ng nakabukas na bintana ng kanyang maliit na silid. Nakadungaw siya roon habang tinatanaw niya ang malalaking puno na nakapalibot sa bahay ni Garson. Ano kaya ang meron sa labas ng kagubatan na to? Kailanman ay hindi pa nakakalabas ng kagubatan na yun si Franco. Sa loob ng maraming taon ay nagmistula siyang isang ibon na nakakulong sa isang hawla. Wala siyang ideya kung may buhay pa ba na higit sa pagiging alalay ng isang nilalang na katulad ni Garson. Gabi-gabi, palagi niyang iniisip ang pagtakas. Ngunit gabi-gabi rin siyang pinipigilan ng kanyang takot. Buong buhay ni Franco ay nakasanayan na niya na sa tuwing bilog ang buwan ay kailangan niyang magtungo sa kagubatan upang manghuli ng hayop gaya ng baboy ramo, usa o minsan kahit malalaking ibon. Kailangan kasing makakain ni Garson ng sariwang laman at makainom ng sariwang dugo kesa siya ang patay nito.
Siguro, kailangan kong lakasan ng loob ko para makatakas na ako kay Garson. Ayoko na ng ganito. Ayokong habang buhay nandito lang ako. Ayokong hintayin ng kamatayan niya bago ako magdesisyon na umalis. Mukhang matagal pa ang buhay ng matandang aswang na yun. Ngunit agad ding nilamon ng takot ang sinabing yun ni Franco. Kilala niya si Garson. Alam nito na kung gugustuhin ito ay kayang-kaya siya nitong patayin. Nalalaman niya rin na kahit saan siya magpunta ay kaya siya nitong masundan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Franco bago niya marahang isinarado ang bintana. Napagtanto niya na hindi pa oras para makamit niya ang kalayaan na matagal niya nang inaasam. Nang sandaling yon, inisip niya na magtitiis muna siyang maging alalay ng isang aswang hanggang sa magkaroon na siya ng lakas ng loob na kumawala rito. Maagang nagising si Franco ng umagang yon. Sa kamay niya ay hawak niya ang isang lumang tray na may nakapatong na puting tasa ng mainit na kape. Habang naglalakad siya patungo sa silid ni Garson, ay malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ay sasabihin na niya kay Garson ang matagal niya nang gustong gawin. Pinilit ni Franco na panatilihing kalmado ang kanyang muka habang binubuksan ang pinto ng silid ni Garson. Pagbukas niya nun, ay agad siyang pumasok sa loob. Gaya ng dati, ay madilim ang loob ng silid. Ang makakapal na kortina ay nakatakip pa rin sa mga bintana upang pigilang makapasok ang liwanag ng araw. Nakaupo si Garson sa isang lumang silya malapit sa kama nito at halatang bagong gising. Lumapit si Franco kay Garson at maingat niyang inilapag ang tasa ng kape sa maliit na mesa malapit kay Garson. Ngunit sa halip na umalis kagad, ay nanatili siya sa kinatatayuan niya. Ano pang ginagawa mo rito? Lumabas ka na, Franco. Sir Garson, magpapaalam lang po sana ako. Aalis na po ako sa poder nyo. Napatingin si Garson sa kanya habang nakakunot ang noo. Ilang segundo itong hindi nakapagsalita bago ito malakas na tumawa. Nagpapatawa ka ba? O baka naman, kulang ka lamang sa tulog? Nakita niyo po ba? Nakita niyo po ba akong nakasuot ng pangpayaso para isipin niyo po nagpapatawa ako? Sir Garson, seryoso po ako. Gusto ko na pong makuha ang kalayaan ko mula sa inyo. Biglang nagdilim ang mukha ni Garson. Mabilis itong tumayo at ang matalim nitong tingin ay tumarak kay Franco na para bang isang matalim na kutsilyo. Tigilan mo na ang kaibangan mong yan. Hindi mangyayaring gusto mo. Dahil habang buhay kang magiging alalay ko. Ipinanganak ka para maging alipin ko. At mamamatay ka rin na isang alipin. At ano ba ang akala mo? May magiging silbi ka pa kapag umalis ka sa poder ko? Wala, Franco. Wala. Wala ka magiging silbi kapag umalis ka rito. Tao po ako, Sir Garson. May karapatan po ako mabuhay ng malaya. Hindi po ako sinilang para maging alalay ng isang halimaw habang buhay. At paano ka mabubuhay sa labas, ha? Sa tingin mo ba, tatanggapin ka ng mga tao? Bakit? May pamilya ka pa ba? May pupuntahan ka ba? Dito ang mundo mo, Franco. At isa pa, ako ang bumuhay sa'yo. Ngayon gusto mong umalis. Wala kang utang na loob. Pero sapat na siguro maraming taon na pinagsilbihan kita. Bakit? Kulang pa ba nakabayaran niyo sa utang na loob na sinasabi niyo? Gusto ko lang mabuhay ng normal. Gaya ng ibang tao. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, aalis na ako dito. Isang malaking kaibangan na sinasabi mo na yan. Pakinggan mo ko, Franco. Kapag umalis o tumakas ka, hahanapin kita
At kapag nahanap kita, ay hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Huwag mo kong subukan, Franco. Dahil kayang-kaya kong gawin yon, lalo na't walang silbi sa akin ang buhay mo. Madali lang para sa akin ang makahanap ng kapalit mo. Nanlamig na napaatras si Franco. May kung anong kilabot na gumapang sa katawan niya. Maraming beses nang pinagbantaan ni Garson ang buhay niya. Pero yun ang unang beses na naramdaman niya na tila kaya nitong tutuhanin ang pagpatay sa kanya. Kaya hindi na siya nagsalita pa. Mabilis siyang lumabas ng silid. Nang makalabas si Franco, ay saka lang siya nakahinga ng maluwag. Ngunit ang takot ay nanatili sa kanyang buong pagkatao. Hanggang sa dumating na naman ang kabilugan ng buwan. Nagtungo na nga si Franco sa kwarto ni Garson habang may dala siyang itak, pana at mga palaso na gagamitin niya sa pangangaso. Sa loob ng silid ay naroon si Garson na nakaluhod habang nakatuon ang mga palad sa sahig. Malalim ang paghinga nito. Alam ni Franco na sa oras na yon ay magiging aswang na naman ang kanyang amo. Sir Garson, aalis na po ako para mangaso. Ano pang ginagawa mo rito? Umalis ka na! At huwag ka na magpaalam sa akin. Bilisan mo! Dahil nauuhaw na ako! Tumingin sa kanya si Garson at nang magtama ang kanilang mga mata ay napalunok si Franco. Kitang-kita niya ang pamumula sa loob ng mga mata ng matanda na para bang isa itong mabangis na hayop na nakakita ng biktima. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Mangaso ka na! O baka gusto mo na ikaw na lang ang kainin ko ngayong gabi? Hindi na nagdalawang isip pa si Franco. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng silid. Pagdating niya sa labas, ay agad siyang naglakad patungo sa kagubatan. Habang naglalakad sa masukal na bahagi ng gubat, ay napansin niyang tila kakaiba ang paligid. Karaniwan, kapag ganung oras ay naririnig niya ang mga kaluskos ng mga maliliit na hayop, ang pagaspas ng mga ibon, o ang ungol ng malalayong mababangis na hayop. Pero ng gabing yon ay wala ang mga yon. Masyadong tahimik ang kagubatan. Nagpatuloy sa paglalakad si Franco upang maghanap ng hayop na mahuhuli para kay Garson. At sa kanyang paglalakad ay napansin niyang hindi na pamilyar ang dinadaanan niya. Mas makapal ang mga puno doon at tila mas madilim ang bahaging yun ng kagubatan. Hindi niya alam kung naliligaw siya o kung sadyang napadpad lang siya sa isang bahagi ng kagubatan na hindi niya pa nararating. Nagsimula ng bumilis ang tibok ng kanyang puso. Maya-maya pa, may narinig siyang kaluskos sa hindi kalayuan. Napahinto siya at agad na hinawakan ang kanyang pana at dahan-dahang lumapit sa pinagmumula ng tunog. Sa gitna ng isang hawas na bahagi ng kagubatan, ay nakita niya ang isang may kalakihang baboy ramo. Napangiti si Franco. Sa wakas, nakakita rin siya ng hayop na madadala niya para sa amo niyang aswang na si Garson. Mabilis, ngunit maingat niyang inihanda ang kanyang pana. Itinaas niya yon at itinutok ang palaso sa kanyang target. Nang pakawalan niya ang palaso, ay dumiretso yon sa likod ng baboy ramo. Umigik ito at nagtatatakbo ng walang direksyon, pero hindi nagtagal ay bumagsak din ito sa malamig na lupa. Makalipas ang ilang sandali, ay binaybay na ni Franco ang daan pabalik sa bahay ni Garson. Nakasampay sa balikat niya ang may kabigatan na baboy ramo. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, ay isang mahinang ungol ang narinig niya. Sa uri ng ungol na yon, ay para bang may isang tao na nahihirapang huminga. Napahinto si Franco. Pinakinggan niya ng mabuti ang ungol upang malaman niya kung saan yun nanggagaling. Sandali niyang ibinaba ang baboy ramo at luminga siya sa paligid. Kagad siyang nagtungo sa pinagmumulan ng ingay.
Hindi nagtagal ay isang matandang babae na nakasandal sa isang malaking puno ang kanyang nakita. Mahaba ang buhok nito na puro puti na at kulubot na ang balat nito. Bakas sa mukha ng matandang babae ang matinding panghihina. Nanlaki ang mga mata ni Franco. Buong buhay niya ay hindi pa siya nakakakita ng ibang tao. Kaya para sa kanya ay pambihira ang tagpong yun. Mabilis niyang nilapitan ang matandang babae upang alamin ang nangyayari rito. Ayos lang po ba kayo? Sa tingin mo ba ay mukhang ayos lang ako? Halos isang araw na ako naglalakad sa gubat na ito. Gutom na ako iyo. At uhaw na ako. Saglit na natahimik si Franco. Nais niya sana itong dalhin sa bahay ni Garson upang pakainin, pero naisip niya na baka ito pa ang maging pagkain ng amo niyang aswang. Pero bakit po kayo naglalakad mag-isa sa gubat? Nangyaring papunta kasi ako sa baryo sa labas ng kagubatang ito. Kailangan kong puntahan doon ang aking apo na makakanak na. Ano? Baryo? May baryo po sa labas ng gubat? Abay, siyempre naman. Hindi mo ba alam yun? Hindi nakasagot si Franco. Nakatira siya sa mansyon ni Garson sa loob ng gubat sa buong buhay niya. Ni minsan ay hindi siya umalis doon dahil ang gubat na ang kanyang mundo. Agad na kinuha ni Franco ang bote ng tubig na nakasabit sa kanyang bewang. Inabot niya yon sa matandang babae na agad naman itong kinuha. Pasensya na po kayo ha. Iyan lang po kasi ang meron ako eh. Mabilis na inubos ng matandang babae ang tubig na inabot ni Franco. Dumighay pa ito pagkatapos. Matapos yon ay marahang inilagay ng matandang babae ang isang kamay nito sa dibdib ni Franco, sa tapat mismo ng kanyang puso. Tutoy, busilak ang iyong puso. Huwag mong labanan ang sinasabi ng iyong puso dahil ito ang magtuturo sa iyo ng katotohanan. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Ngunit bago pa makasagot ang matanda, ay isang makapanindig balahibong sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Sigaw yun ni Garson at alam ni Franco na sa oras na yun ay tuluyan ng naging aswang ang kanyang amo. Ibig sabihin ay kailangan na nitong makainom ng sariwang dugo at makakain ng laman. Napalingon si Franco sa direksyon ng bahay ni Garson. Naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit nang humarap siya sa matandang babae, ay napatayo siya dahil wala na ito roon. Imposibleng nawala yon nang hindi man lang niya naramdaman. Wala na yung matanda! Ang bilis! Multo yata ang matandang yun eh. Diyos ko po, makaalis na nga dito. Napuno ng takot si Franco. Mabilis niyang dinampot ang baboy ramo at walang lingon likod na tumakbo pabalik sa bahay ni Garson. Kinaumagahan, habang kumakain ng almusal si Garson, ay tulalang nakatayo si Franco sa gilid ng lamesa. Paulit-ulit na bumalik sa kanyang isipan ang matandang babaeng nakita niya kagabi sa gubat. Hindi niya makalimutan ang sinabi nito na merong baryo sa labas ng kagubatan. Franco! Naputol ang pag-iisip ni Franco sa saglit na pagtawag ni Garson. Lumingon siya kay Garson na nakakunot ang noo at matalim ang tingin sa kanya. Bakit po, sir? Kanina pa ako humihingi ng tubig. Puno na ba ng dumi ang tenga mo at hindi mo naririnig? Pasensya na po. May iniisip lang po ako. Agad na kinuha ni Franco ang pitsil at sinalina ng tubig ang baso ni Garson. Medyo nanginginig pa ang kanyang kamay habang ginagawa yun. Kinuha ni Garson ang baso at agad na uminom. Saglit itong natahimik
bago muling tinitigan si Franco. Iniisip mo pa rin ba ang kagustuhan mong umalis dito? Hindi po, sir. Hindi kita pipigilan. Pero sa oras na lumabas ka sa kagubatan na ito, ay papatayin kita. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang bahid ng pagbibiro sa boses ni Garson. Alam niyang hindi lamang yun isang pagbabanta dahil kaya talaga siyang patayin ni Garson, lalo na kung nasaan yung aswang ito. Hindi na lang nagsalita si Franco, pero sa loob-loob niya ay mas lalong lumakas ang kagustuhan niyang umalis na sa poder ni Garson. Lalo na at alam niya na merong baryo sa labas ng kagubatan na maaari niyang mapuntahan. Ngunit ang isa pang hindi maalis sa isip niya ay kung ano ang matanda na nakita niya kagabi. Sir Garson, may tanong lang po sana ako sa inyo eh. Totoo po ba na may multo? Ano na naman bang kabaliwan yan, Franco? Wala naman po, sir. Gusto ko lang po malaman kung totoo po ba ang multo. Franco, kung ang aswang nga ay totoo, multo pa kaya? Natigilan si Franco. Doon niya napagtanto na may posibilidad talaga na isang multo ang kanyang nakita. Naisip niya rin na baka nais siyang tulungan ng multong yon, kaya sinabi nito ang tungkol sa baryo sa labas ng kagubatan. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi na nawala sa isip ni Franco ang baryo sa labas ng kagubatan. Sa lahat ng gawain niya ay palagi niya yung naiisip. At tuwing gabi, habang nakahiga siya sa kanyang silid, ay hindi agad siya nakakatulog dahil pinaplano niya ang magiging hakbang niya sa kanyang pagtakas. Buo na ang loob ni Franco. Gusto niya nang mabuhay ng malaya kasama ang mga taong kagaya niya. Matyagang naghintay si Franco sa pagdating ng kabilugan ng buwan. Sa bawat lumilipas na araw, ay lalong lumalakas ang kanyang determinasyon na umalis. Matagal niya nang inihanda ang kanyang bag na may lamang ilang piraso ng damit. At nang dumating na nga ang gabing pinakahihintay niya, ay hindi na siya nagpatalo sa kaba at takot. Inisip niya na yun na ang tamang pagkakataon para makuha ang kalayaan na alam niyang nararapat para sa kanya. Matapos niyang magpaalam kay Garson para mangaso, ay kinuha niya ang kanyang bag. Dinala rin niya ang kanyang pana, mga palaso at itak. Saka siya nagtungo sa kagubatan. Pero imbis na mangaso, ay mabilis na tumakbo si Franco upang hanapin ang daan palabas ng kagubatang yon. Habang humahampas ang malamig na hangin sa mukha ni Franco, ay unti-unti siyang napangiti habang lumuluha. Hindi siya makapaniwala na darating ang sandaling yon na nagkaroon na siya ng lakas ng loob na tumakas sa mundong kanyang kinamulatan. Ilang oras ang lumipas at nakaramdam na ng pagod si Franco, kaya huminto na siya sa pagtakbo at naglakad na lamang siya. Nang sandaling yon ay unti-unti nang sumisikat ang araw. Alam niya na sa sandaling yon ay galit na si Garson sa kanya dahil alam na nitong tumakas siya. Sa bawat takbang ni Franco, pakiramdam niya ay mas lalo siyang naliligaw. Wala siyang ideya kung saan siya patungo at kung saan ba talaga ang daan palabas ng kagubatan. Makalipas ang ilang minuto, ay naramdaman na ni Franco ang labis na panghihina. Bukod doon, ay nakaramdam na rin siya ng gutom at uhaw, kaya medyo nanginginig na ang kanyang katawan. Dapat pala, nagbaon ako ng kahit konting pagkain at tubig. Ganun pa man, nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad kahit mabigat na ang kanyang mga paa. Hanggang sa hindi inaasahang nakita niya ang matandang babae na nakita niya noon sa gubat. Nakatayo yun sa unahan niya na para bang hinihintay siya. Kinusot-kusot ni Franco ang kanyang mga mata
dahil baka namamalikmata lamang siya, pero nanatili roon ang matandang babae. Nagmamadaling nilapitan ni Franco ang matandang babae. Pinakatitigan niya ito upang masiguro na hindi yon isang multo. Naku, salamat at nakita ko kayo rito. Akala ko multo kayo eh. Ngumiti lang ang matanda at tinitigan siya ng makahulugan. Pwede niyo ba akong tulungan? Saan ba ang daan palabas ng gubat na to? Gusto ko makarating sa baryo na sinabi niyo sa akin noon eh. Tulungan niyo naman ako. Hindi ba tinulungan niyo ako noon? Umadin. Pero hindi ko rin alam ang daan papunta sa baryong sinabi ko sa'yo. Ha? Paano hindi niyo alam? Akala ko ba papunta kayo sa baryo na yun nung una ko kayong nakita? Nagsinungaling lamang ako sa'yo. Nagsabihin ko sa'yo yon. Ang totoo kasi ay sa kagubatan din ako nakatira. Bago pa makapagsalita si Franco, ay biglang nagbago ang anyo ng matandang babae. Binalot ito ng nakakasilaw na liwanag at sa isang iglap ay nawala ang kulubot nitong balat. Naging itim ang puti nitong buhok at ang kasuotan nito ay nagbago rin na para bang isa itong diyosa. Napakaganda nito at tila nagliliwanag ang mukha nito na sobrang amo. Labis naman na nagimbal at natakot si Franco sa kanyang nakita. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Agad siyang tumalikod para tumakbo palayo sa babae. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang biglang lumitaw ang babae sa kanyang harapan. Napaatras siya sa labis na gulat. Nawalan siya ng balanse at bumagsak siya sa lupa. Wag! Wag ka lalapit! Maligno ka! Maligno? Sa itsura kong ito, ay iniisip mo na isa akong maligno? Franco, wala kang dapat ikatakot sa akin. Wala akong balak na saktan ka o gawan ka ng masama. Teka. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sino ka ba talaga? Lumapit ng bahagya ang babae at ngumiti. Ako si Dalisay at isa akong diwata na naninirahan sa kagubatan ito. Narito ako upang magbigay ng tulong sa iyo, Franco. Ano ka mo? Tulong? Anong klaseng tulong? Inilahad ni Dalisay ang kamay nito at mula sa palad nito ay lumitaw ang isang kwintas na may palawit na maliit na pahabang bato. Kulay berde yun at kumikislap yun dahil sa tama ng sinag ng araw. Teka, ano yan? Paano naman ako matutulungan ng isang kwintas? Hindi ito isang simpleng kwintas lamang, Franco. Ito ay isang makapangyarihang mutya na nagmula pa sa kagubatang ito. Nais ko itong ipagkaloob sa iyo bilang gantimpala sa kabutihan na ginawa mo sa akin noon. At ano naman gagawin ko dyan? Kung nais mong makalabas dito sa kagubatan, ay maaari mo itong maging gabay. Basta't suot mo ito, mararamdaman mo ang pagpapala ng mutya. Ito ang magtuturo sa iyo ng tamang daan palabas. Teka, totoo ba yan? Baka naman nililinlang mo lang ako, ha? Bakit hindi mo nilang subukan, Franco? Kunin mo ito at iyong isuot. Marahang tumayo si Franco at nag-aalangan man ay kinuha pa rin niya ang kwintas mula sa diwata. Malamig ang mutya, ngunit agad niyang naramdaman ang kakaibang enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan nang hawakan niya ito. May ibang kapangyarihan pa ba ang mutyang ito? Meron pa, Franco. Ikaw na ang bahalang tumuklas doon. Naniniwala ako sa kakayahan mo at alam ko na hindi ako nagkamali na ipinagkaloob ko yan sa'yo. Ingatan mo yan at huwag mong hahayaan na mapunta yan sa maling kamay. Matapos yun ay biglang humangin ng malakas.
Tila naging alikabok si Dalisay at tinangay ito ng hangin hanggang sa tuluyan itong nawala sa paningin ni Franco. Labis na nagulat si Franco sa bilis ng kakayahan ni Dalisay na maglaho. Ngunit dahil doon ay nasagot na rin ang kanyang tanong kung bakit bigla itong nawala nung unang beses silang nagkita. Napabuntong hininga si Franco at tinignan ang kwintas sa kanyang palad. Isinuot niya yon sa kanyang leeg. Umasa siya na sa pamamagitan nun ay makakalabas na siya ng tuluyan sa kagubatang yon. Napansin ni Franco na simula nang isuot niya ang mutya na ibinigay ni Dalisay ay naging magaan ang pakiramdam niya sa paglalakad. Pakiramdam niya ay may sariling isip ang paa niya at iginigiya siya nun sa tamang daan palabas sa kagubatang yon. Napagtanto niya na totoo nga ang kapangyarihan ng naturang mutya. Alam ni Franco na sa sandaling yon ay malayo na siya kay Garson. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya ay nadama niya ang tunay na kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad ay natapakan niya ang isang parte ng lupa na natatakpan ng makapal na mga tuyong dahon. Isang hukay pala ang naroon at wala na siyang nagawa kundi ang mapasigaw nang mahulog siya roon. Bumulusok siya pa ibaba at nang bumagsak siya sa hukay na halos kasintaas ng isang tao ay malakas na humampas ang likod ng ulo niya sa isang bato. Tatayo sana si Franco ngunit nanlabo ang paningin niya. Hindi na niya nagawang makatayo ng tuluyan nang nilamon ng kadiliman ang paligid niya. Nang bumalik ang malay ni Franco, ay agad niyang naramdaman ang init ng araw sa kanyang balat. Tila lumulutang ang kanyang diwa sa pagitan ng panaginip at realidad. Nang imulat ni Franco ang kanyang mga mata, ay hindi muna siya gumalaw at pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Maya-maya pa ay inangat niya ang kanyang kamay at hinaplos ang likod ng kanyang ulo. Napangiwi siya nang may naramdaman siyang sakit doon. Huminga siya ng malalim at sinubukang bumangon. Ngunit nang subukan niyang igalaw ang kanyang katawan, ay napagtanto niyang wala siyang sapat na lakas para umalis sa hukay. Luminga siya sa paligid ng hukay upang maghanap ng kahit na anong maaaring makatulong sa kanya. Nanlumo siya nang mapagtanto na makakaalis lamang siya ron kung pipilitin niyang umakyat ng mag-isa o kung merong ibang tutulong sa kanya. Tulong! Tulungan niyo ako! Paulit-ulit na sumigaw si Franco kahit wala pang kasiguraduhan na may makakarinig sa kanya. Makalipas ang ilang minutong pagsigaw, ay bahagyang nabuhayan ng loob si Franco nang makarinig siya ng mga yabag. Palakas yun ng palakas at ramdam niya na papunta yun sa kanyang kinaroroonan. Hanggang sa isang lalaki ang biglang sumilip mula sa itaas ng hukay. Matangkad ito at may matipunong pangangatawan. Nang makita siya ng lalaki ay napakunot ang noo nito. Anong ginagawa mo dyan? Baka naman pwedeng tulungan mo muna ako bago ka magtanong. Kailangan ko makaalis dito eh. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Hindi na nag-atubili pa ang lalaki. Inabot nito ang kamay ni Franco. Kahit mahina pa ang kanyang katawan, ay pilit na tumayo si Franco para abutin ang kamay ng lalaki. Nang mahawakan nito ang kamay niya, ay saka siya nito hinila palabas ng hukay. Matapos makaalis sa hukay, ay napaupo si Franco sa lupa habang habol ang kanyang paghinga. Salamat. Kung hindi ka dumating, baka hanggang ngayon nandyan pa rin ako sa loob ng hukay. Walang anuman. Paano ka ba napunta sa hukay na yan? Naglalakad lang ako Tapos, bigla na lang ako nahulog. Ganun ba? May mga patibong kasi dito sa kagubatan. Ginagamit yan ng mga ilang tao para manghuli ng hayop. Malas mo lang at ikaw ang nahulog. Hindi na nagsalita si Franco. Tinignan niya ang mga gamit niya at nasa kanya pa rin naman ang bag at ang pana at palaso. Ang itak naman
ay nakasabit pa rin sa bewang niya. Sa tingin ko hindi mo kaya maglakad pa. Ihatid na kita sa bahay niyo. Wala akong bahay. Ang totoo niyan isa akong palaboy. Napadpad lang ako rito sa kagubatan sa kakalakad ko. Mas pinili ni Franco na wag sabihin sa lalaki ang totoo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Napansin ni Franco ang awa sa mukha ng lalaki habang umiiling. Ganun ba? Kung gusto mo, doon ka na muna sa bahay ko. Ako lang at ang asawa ko nakatira doon. Saglit na nagduda si Franco, ngunit wala siyang ibang mapupuntahan. Isa pa, mas magiging madali para sa kanya ang makalabas sa gubat kung sasama siya sa lalaki. Talaga ba? Ayos lang na isama mo ako sa bahay mo? Oo naman. Sabi mo kasi wala ka matutuluyan, di ba? Saka mukha ka namang mabait eh. Alam mo, hindi mo gugustuhin na nandito ka sa labas, lalo na kapag dumidilim na. Bakit naman? Basta, saka ko nasasabihin sa'yo, ang isipin muna natin ngayon ay ang magamot niyang sugat sa ulo mo. Sige, maraming salamat. Ako nga pala si Lorenzo. Ikaw, anong pangalan mo? Franco. Matapos yun, ay tinulungan na ni Lorenzo si Franco sa pagtayo. Kinuha nito ang bag niya at maging sa paglalakad ay nakaalalay ito sa kanya. Nang makalabas na sina Franco sa kagubatan, ay labis na namangha si Franco nang sa unang pagkakataon ay nakakita siya ng kabahayan at maraming tao. Buong buhay niya ay si Garson lamang ang nakasama niya. Kaya naman, ang ganong tanawin ay kamangha-mangha para sa kanya. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay pumasok sina Franco at Lorenzo sa isang bahay na gawa sa kahoy at yero. Katamtaman lamang ang laki nun at meron yung 2 palapag. Sa pagpasok nila sa bahay, ay isang babaeng nakasuot ng duster ang lumabas mula sa kusina at nagulat ito nang makita si Franco. Pinaupo si Franco ni Lorenzo sa isang mahabang upuan na gawa sa kawayan. Mahal? Sino yung kasama mo? Mahal, si Franco. Nakita ko siya nahulog sa isang patibong sa gubat. Tinulungan ko siya makalabas. Wala raw siya matutuluyan kaya naisip kong dito na muna siya sa bahay natin. Franco, siya nga pala ang asawa ko, si Juliet. Napatingin si Juliet kay Franco. Ang mga mata nito ay waring tumatagos sa kanyang pagkatao. Hindi siya sigurado kung ano ang iniisip nito, kaya bahagya siyang kinabahan. Wala namang problema kung dito ka muna tumira, Franco. Pero gusto kong maging prangka sa'yo. Mabuti ka bang tao? Hindi ko po alam kung paano ko po patutunayan na mabuti po akong tao eh. Pero nangangako po ako na hindi po kayo magsisisi kung patutuloyin niyo ako rito sa bahay niyo kahit ilang araw man lang. Pwede niyo po akong utusan ng kahit na ano. Panandali ang katahimikan ang bumalot sa kanila bago tumango si Juliet. O sige, dito ka muna. Aba, mukhang may sugat ka pala. Meron nga, mahal, sa likod ng ulo niya. Lumapit si Juliet kay Franco at tinignan ang ulo nito. May sugat ka nga sa ulo. Kailangan malinisan at malagyan niya ng gamot at baka maimpeksyon. Maraming salamat po. Agad kumuha ng panlinis ng sugat at gamot si Juliet. Nilinis muna nito ang sugat niya at habang ginagawa yun ni Franco ay hindi niya maiwasang mapangiwi dahil sa sakit. Hanggang sa sandaling yon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa dami ng nangyayari sa buhay niya simula kagabi. Sa mga lumipas na araw ay halos hindi umiimik si Franco. Kahit malayo na siya kay Garson, pakiramdam niya ay nakakulong pa rin siya dahil sa mga alaala ng kanyang nakaraan. Pinoproseso pa rin niya ang lahat ng nangyari. Ang pagtakas niya kay Garson, ang pagkaligaw niya sa kagubatan,
ang pagkikita nila ng diwatang si Dalisay at ang pagkakaroon niya ng pagkakataong makalabas sa mundo kung saan siya nabuhay bilang isang alipin. May sarili siyang silid sa bahay ni na Lorenzo, pero kahit may maayos siyang higaan ay hindi pa rin siya nakakatulog ng maayos tuwing gabi. May takot siyang baka gawin ni Garson ang banta nito na hahanapin siya at papatayin sa oras na umalis siya sa poder nito. Bawat kaluskos ay nagbibigay sa kanya ng takot at pangamba. Ganun pa man, kung may bagay na ipinagpapasalamat si Franco, yun ay ang magandang pagtrato ni na Lorenzo at Juliet sa kanya. Hindi siya pinilit na mga ito na magkwento sa kanyang nakaraan dahil tila ramdam ng dalawa ang hindi magandang pinagdaanan niya. Isang umaga, naisipan ni Franco na gumamit ng banyo at napansin niyang walang laman na tubig ang drum na naroon. Agad niyang naisip na kailangan mag-igib siya sa poso sa likod ng bahay. Sanay siya sa ganung gawain. Yun kasi ang kinasanayan niyang buhay sa bahay ni Garson, ang magtrabaho, ang magpakahirap at hindi umasa sa iba. Dala ang 2 timba ay nagtungo si Franco sa poso sa likod ng bahay. Habang pinupuno niya ang timba ay lumapit si Lorenzo sa kanya at pinigilan siya. Franco, anong ginagawa mo? Mag-iigib lang ako ng tubig. Wala nang laman yung drum sa banyo eh. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan gawin yan. Sige na, pumasok ka na lang doon sa loob at hintayin mo na lang na maluto ang almusal para makakain na tayo. Hindi, ayos lang. Kahit maging alipin niyo ako okay lang yun. Kahit sa ganitong paraan man lang makabayad ako sa kabutihan niyo sa akin at sa pagpapatira niyo sa akin sa bahay niyo. Franco, hindi ka namin pinatuloy dito para gawing alipin. Bukal sa loob namin ang pagtulong sa'yo. Wala kaming hinihinging kapalit sa'yo, kaya wag mong iisipin na gusto ka naming gawing alipin. Napatingin si Franco kay Lorenzo. Sa unang pagkakataon ay may naramdaman siyang bagay na hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Parang may bumara sa kanyang lalamunan at hindi niya napigilan ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Franco, hindi ka obligado na gumawa ng gawaing bahay dito. Dito sa bahay namin, hindi ka alipin. Isa kang bisita. Isa kang tao. Hindi na napigilan pa ni Franco ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi siya makapagsalita. Matagal siyang hindi umiiyak. Ngunit sa pagkakataong yun, ay hindi niya napigilan ang emosyon na bumalot sa kanyang puso. Nag-alala si Lorenzo at tinapik ang kanyang balikat. Mukhang marami kang pinagdaanan na hindi maganda. Hindi kita pipilitin, pero kapag handa ka na magkwento, nandito lang ako. Tumango si Franco. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, ay nun lang niya narinig ang mga ganong salita. Napagtanto niya na simula sa araw na yon ay hindi na siya isang alipin at hindi na siya pagmamay-ari ni numan. At higit sa lahat, siya ay malayang-malaya na. Lumipas pa ang ilang araw mula nang manatili si Franco sa bahay ni na Lorenzo at Juliet. Sa una, hindi masyadong pinansin ni Franco ang mga bagay sa paligid niya. Ngunit habang tumatagal, ay napansin niyang tila kakaiba ang kilos ng mga tao sa lugar na yon. Tuwing dapit hapon, nagiging tahimik ang buong paligid. Ang mga bata na naglalaro sa labas ay biglang nawawala. Ang mga pinto at bintana ng mga bahay ay isa-isang sinasarado. Wala ng tao sa labas at ang buong baryo ay parang isang bayan ng multo pagsapit ng gabi. Isang gabi, hindi niya na napigilan ang sarili at tinanong niya si Lorenzo habang sila ay nasa hapagkainan. Mang Lorenzo, napansin ko lang, bakit parang ang agang nagsasarado ng mga bahay dito? Wala nang tao sa labas bago pa sumapit ang gabi.
Napatingin sa kanya si Lorenzo at saka bumuntong hininga. Nagpalitan ng tingin si Lorenzo at Juliet bago sumagot. Dahil sa mga aswang, Franco. Aswang? May aswang dito? Oo. Minsan may mga nawawalang tao rito sa baryo. Hindi namin alam kung ano nangyari sa kanila. Sabi ng matatanda, aswang daw ang may gawa nun. Kaya simula noon bago pa dumilim, lahat ng tao rito ay nasa loob na ng kanilang mga bahay. Hindi agad nakaimik si Franco sa sinabing yon ni Lorenzo. Napatitig lang siya sa kanyang plato at dahil doon ay bigla niyang naalala ang dati niyang amo na si Garson. Hindi niya alam kung bakit pero nakita niya sa kanyang isip na mag-isa si Garson sa bahay nito. Mag-isa itong kumakain at ito na ang naghahanap ng makakain nitong hayop sa gubat. Hindi niya kayang itanggi na may awang humaplos sa kanyang puso nang maisip niya yon. Ngunit marahang umiling si Franco. Kinumbinsi niya ang kanyang sarili na hindi siya dapat maawa kay Garson dahil wala itong ginawa kundi ikulong siya sa mundo nito at gawing alalay. Isang gabi, halos katutulog lang ni Franco nang bigla siyang nagising dahil sa sigawan ng mga tao sa labas. Sa una, inakala niyang panaginip lamang yon. Ngunit nang mas lumakas pa ang sigawan ay agad siyang napabalikwas ng bangon. Nagmamadali siyang lumapit sa bintana at bahagya niya yung binuksan upang sumilip. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya na may 2 aswang ang umaatake sa mga tao. Naku po, totoo nga sinasabi ni Mang Lorenzo. May aswang nga sa lugar na to. Lumabas si Franco ng kanyang kwarto at nagtungo siya sa tapat ng pinto ni na Lorenzo. Kumatok siya roon upang masiguro na ligtas ang dalawa. Pero ilang minuto na siyang kumakatok ay wala pa ring nagbubukas ng pinto. Dahil doon ay nakaramdam siya ng kaba. Doon na niya pinihit ang seradura ng pinto at nagulat siya nang hindi yun nakalak. Bumukas ang pinto at mas lalo siyang kinabahan nang makita niyang walang tao doon. Pambihira. Nasa labas sila. Diyos ko, baka kung anong mangyari sa kanila. Lalabas na sana si Franco para hanapin sina Lorenzo at Juliet. Pero biglang bumalik sa kanyang isip ang nakita niyang mga aswang sa labas. Nagkaroon siya ng takot na baka makita siya ng mga aswang at atakihin siya ng mga yon. Napahawak siya sa kanyang dibdib at doon niya naramdaman ang mutya na ibinigay sa kanya ng diwatang si Dalisay na nakakwintas sa kanya. Biglang may mainit na enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan. Matapos yun ay nawala ang takot na kanyang nararamdaman hanggang sa naalala niya ang sinabi ni Dalisay na kailangan niyang matuklasan kung saan pa niya maaaring gamitin ang mutya. Hindi kaya ang kapangyarihan at lakas na nararamdaman ko ay isang indikasyon na kaya rin akong bigyan ito ng kakayahan na makipaglaban sa mga aswang? Naikuyom ni Franco ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung paano gamitin ang mutya, pero isa lang ang tiyak niya. Hindi siya pwedeng manatili na lang sa loob ng bahay habang maaaring nasa panganib sina Lorenzo at Juliet. Huminga ng malalim si Franco at naglakad siya palabas ng bahay. Pagdating niya sa labas ay luminga siya at umasang makikita sina Lorenzo at Juliet. Mang Lorenzo! Aling Juliet! Nasaan kayo? Walang sumagot kay Franco. Inikot niya ang paligid ng bahay pero hindi pa rin niya nakita ang mag-asawa. Hanggang sa natigilan si Franco nang makarinig siya ng sigaw ng isang batang babae. Umiiyak yon at humihingi ng tulong. Bumalik siya sa harapan ng bahay at nakita niya ang isang aswang na tumatakbo palayo at may bitbit yung isang batang babae na umiiyak at nagpupumiglas mula sa mga bisig ng aswang. Hindi na nagdalawang isip si Franco. Parang kusang kumilos ang kanyang katawan.
At hindi niya na napansin na mabilis na niyang hinahabol ang aswang. Pakiramdam niya ay may dumadaloy na kakaibang lakas sa kanyang mga paa, dahilan para mas bumilis ang kanyang galaw. Nang maunahan na ni Franco ang aswang, ay humarang siya sa unahan nito. Napahinto naman ang aswang at nagulat nang makita si Franco. "Bitiwan mo ang bata!" At kung hindi ko ito bitiwan, "Mapipilitan akong gumamit ng dahas!" ikaw, lalaban sa akin? Huwag ka magpatawa. Akala mo ba ay kaya mo ko? Mahina ka. Laking gulat ni Franco nang mula sa likuran niya ay sinunggaban siya ng isa pang aswang. Sumampa ito sa likod niya at napasigaw siya nang bumaon ang matutulis nitong mga ngipin sa batok niya. Agad niyang hinawakan ng ulo ng aswang na nasa likod niya. At nang maalis ang pagkakakagat nun sa kanya, ay inangat niya ito at ibinalibag sa lupa. Malakas na umungol ang aswang at hindi agad ito nakatayo. Nagalit ang aswang na may hawak sa bata. Maras nitong binitiwan ng bata at sumugod yun sa kanya. Sinalubong naman ni Franco ang aswang at malakas niya itong sinuntok sa sikmura. Nang hina ang aswang, napaluhod ito habang hawak ang tiyan. Lumapit dito ang isa pang aswang at tinulungan itong tumayo. Akala ni Franco ay aatake pa ang dalawa, pero biglang tumakbo ang mga yon papalayo. Hindi na hinabol pa ni Franco ang mga aswang at lumapit siya sa batang babae na umiiyak. Nanginginig pa rin yun dahil sa labis na takot. "Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Halika, ihahatid kita sa bahay niyo." Mahigpit siyang hinawakan ng bata sa kamay na parang ayaw na nitong bumitaw. Sinundan niya ang batang babae hanggang sa naiuwi niya na ito sa bahay nito. Iyak nang iyak ang nanay ng bata habang nagpapasalamat kay Franco. May kung anong kasiyahan na naramdaman si Franco ng sandaling yon. Hindi niya inakala na ganun pala ang pakiramdam kapag nakakatulong sa kapwa niya. Nang masiguro ni Franco na hindi na babalik ang mga aswang, ay saka siya nagdesisyon na bumalik sa bahay ni Lorenzo. Pagpasok niya sa bahay, ay agad siyang sinalubong ni Lorenzo na may bakas ng pag-aalala sa muka. Salamat naman at ligtas ka. Kanina ka pa namin hinahanap, Franco. Ako nga rin nag-aalala sa inyo eh. Saan ba kayo nagpunta kanina? Pagbukas ko kasi ng pinto ng kwarto nyo, wala kayo. Nagpahangin lang kami sa labas. Hindi namin inakala na may aatake pa ng mga aswang. Hindi na kami kagad nakabalik dahil sa takot. Si Aling Juliet, nasan siya? Nasa loob na ng kwarto, nagpapahinga. Medyo nahilo siya sa takot kanina eh. Tumango si Franco, saka bumuntong hininga. Para siyang nabunutan ng tinik sa lalamunan nang masiguro niyang ayos lang sina Lorenzo at Juliet. Ikaw, Franco, saan ka ba galing? Lumabas nga ako para hanapin kayo. Akala ko kasi kung ano na nangyari sa inyo eh. Tapos nung hinahanap ko kayo, may nakita naman akong isang bata na tinatangi ng aswang. Kaya tinulungan ko. Franco, alam ko mabuti ang puso mo. Pero hindi mo dapat ginawa yon. Paano kung ikaw naman ang mapahamak? Napayuko si Franco. Alam niyang may punto si Lorenzo. Pero hindi niya kayang baliwalain ang nakita niya kanina. Bago pa siya makasagot, ay napakunot ang noo ni Lorenzo. Lumapit ito sa kanya at maingat na hinawakan ang kanyang balikat. May sugat ka sa batok. Dahil ba yan sa aswang? Oo. Kinagat ako ng isang aswang kanina. Pero sa tingin ko naman hindi malalim ang pagkakakagat niya sa akin. Malalim o hindi, kailangan pa rin magamot yan. Dito ka lang at kukuha lang ako ng panlinis at gamot sa sugat. Nang umalis si Lorenzo sa harapan ni Franco, ay hindi niya napigilan ang mapangiti. Simula kasi nang mapunta siya kina Lorenzo, ay unti-unti niya nang naranasan ang mga magagandang bagay na alam niyang hindi niya mararanasan kung nanatili siya
sa bahay ni Garson. At isa na sa mga bagay na yon ay ang pakiramdam na merong nag-aalala para sa kanya. Mula nang madiskubre ni Franco ang kapangyarihang taglay ng mutya, ay hindi na siya nagdalawang isip na gamitin yon upang protektahan ng mga tao sa lugar na yon. Tuwing gabi, habang ang lahat ay nakakulong sa kanilang mga bahay, ay tahimik naman siyang nagbabantay at laging handang lumaban sakaling may sumalakay na aswang. Sa bawat gabing lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang lakas na ibinibigay sa kanya ng mutya, ang bilis ng kanyang galaw, ang lakas ng kanyang katawan, at ang tapang na hindi niya dating taglay. Alam niyang may malaking dahilan kung bakit ipinagkaloob sa kanya ng diwata ang mutya na yon. Yun ay dahil gusto nitong ipagtanggol niya ang mga taong nangangailangan ng tulong. Dahil sa kanyang mga ginagawa, ay mabilis na nakilala ang pangalan niya sa buong baryo. Marami ang humanga sa kanyang tapang, at kahit hindi pa niya lubusang ikinikwento kung paano siya napadpad sa lugar na yon, ay sapat na para sa mga tao ang kaalamang isa siyang tagapagtanggol laban sa mga halimaw na matagal nang nagpapahirap sa lugar na yon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam si Franco na pinapahalagahan siya hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang mandirigma na handang ipaglaban ang mga taong walang kalaban-laban. Isang madaling araw, katatapos lang ni Franco na magronda, pero bigo siyang makaharap muli ang mga aswang. Sa pagpasok niya sa bahay ni na Lorenzo ay nadatnan niyang gising pa ang mag-asawa sa sala. Magkatabing nakaupo ang dalawa sa mahabang upuan na naroon. Napakunot ang noo ni Franco. "Bakit gising pa kayo? Anong oras na?" Hindi kami makatulog habang nasa labas ka, Franco. Ang hirap makatulog na alam naming inilalagay mo ang sarili mo sa kapahamakan. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Walang laban sa akin ng mga aswang na yon. Kumusta naman ang pagroronda mo? Hindi ko pa rin nakikita ulit ang mga aswang eh. Ilang gabi na ngang hindi sila nagpapakita. Pero hindi ako pwedeng maging kampante. Alam kong babalik sila ng mga oras. Franco, ang totoo ay may isang tanong na matagal na namin gustong magkaroon ng kasagutan. Paano ka natutong lumaban sa mga aswang? Biglang natigilan si Franco. Alam niyang darating ang oras na itatanong yun sa kanya ng mag-asawa. Pero hindi niya alam kung dapat na ba niyang sabihin sa mga ito ang tungkol sa kanyang mutya. Hanggang sa naisip niya na sa lahat ng kabutihan at pagtulong na ibinigay ni na Lorenzo at Juliet sa kanya, ay may karapatan ang mga ito na malaman ang katotohanan. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Franco, at sa kanya marahang hinubad ang kwintas na suot niya. Inilagay niya yon sa kanyang palad at ipinakita niya sa mag-asawa. "Siguro panahon na para malaman yung totoo. Dito nang gagaling ang lakas at tapang ko. Isa tong mutya na ipinagkaloob sa akin ng isang diwata sa kagubatan. Ang sabi niya sa akin ay kailangan ko matuklasan kung saan ko ito pwedeng gamitin, at hindi ko akalain na sa pakikipaglaban pala sa mga aswang ko magagamit to." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang tatlo. Nagkatinginan ang mag-asawa na tila nag-usap sa mga mata nito. Makalipas ang ilang sandali, ay muling tumingin sina Lorenzo at Juliet kay Franco. Kung ganun, dapat mong pangalagaan ang mutya na yan, Franco. Yan nga ang ginagawa ko eh. Dahil kapag nawala to sa akin, ay baka hindi ko na magagawang labanan ng mga aswang. Dapat lang, Franco. Sa tingin ko may nakita sa iyo ang diwata na kung ano, kaya ipinagkaloob niya sa iyo yan. Tumango si Franco at mahigpit na hinawakan ng mutya sa kanyang kamay. Matapos mag-almusal ng umagang yon, ay naisipan ni Franco na maligo. Dala ang malinis na tuwalya, ay pumasok siya sa banyo.
Bago siya maligo, ay hinubad niya ang mutya sa kanyang leeg at maingat na isinabit yon sa isang pako sa dingding. Hinubad na niya ang lahat ng kanyang damit at inumpisahan niya na ang pagligo. Napapikit si Franco nang yakapin siya ng malamig na tubig. Matapos ang ilang minuto ay lumabas siya ng banyo at dumiretso na sa kanyang silid. Kinuha niya ang isang malinis na kamiseta at isinuot yon hanggang sa bigla siyang natigilan nang may naalala siya. Hala! Ang mutya! Naiwan ko sa banyo! Ay naku! Nagiging makakalimutin na ako Mabilis na lumabas ng silid si Franco at bumalik sa banyo. Ngunit natigilan siya nang akmang kukunin niya na ang mutya sa pakong pinagsabitan niya ay wala na ron ang mutya. Napalunok si Franco. Luminga-linga siya sa paligid. Tinignan niya na baka nahulog lang ang mutya pero hindi niya na yon nakita. Muli niyang tinignan ng pako. Nagbabaka sakali siya na baka namamalikmata lang siya pero wala talaga roon ang mutya. Dito ko lang sinabit yun Bakit nawala? Kinabahan na si Franco. Mabilis siyang bumalik sa kanyang silid at inisip niya na baka nadala niya ang mutya roon nang hindi niya namamalayan. Sinuri niya ang bawat sulok ng kanyang kwarto. Ngunit kahit na anong paghahalughog ang gawin niya, ay hindi pa rin niya nakita ang mutya. Naramdaman ni Franco ang panlalamig ng kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang pilit na pinapakalma ang sarili. Nasaan ang mutya? Nasaan ang mutya, Franco? Saan ay napunta? Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Para siyang nauubusan ng hangin. Hindi maaaring mawala ang mutya sa kanya dahil kapag wala yon ay hindi niya makakayang lumaban sa mga aswang. Lumabas si Franco ng kwarto. Sakto naman bumukas ang pinto at pumasok sina Lorenzo at Juliet. May pagtatakang tumingin ang dalawa sa kanya. Oh, Franco! Parang hindi maipinta ang mukha mo May nangyari ba? Nawawala ang mutya ko Kanina ko pa hinahanap pero hindi ko makita-kita. Pumasok ka ba sa banyo kanina? Nagkatinginan ang mag-asawa bago umiling si Juliet. Galing kami sa may kakahuyan. Naglakad-lakad lang sandali. Hindi pa kami pumapasok sa banyo. Doon ko lang kasi naiwan yun Sa pagkakaalala ko, isinabit ko yun doon sa may pako bago ako naligo. Sigurado ka ba doon mo talaga naiwan? Baka akala mo lang yun, pero sa ibang lugar mo pala nilagay. Napaisip si Franco. Sinubukan niyang balikan ang mga nangyari kanina. Ang pagpasok sa banyo, ang paghuhubad ng mutya, at ang pagsabit niya nun sa dingding. Pero bigla siyang nagduda sa sarili. Baka nga mali ang naaalala niya. Napansin ni Juliet ang pag-aalalang bumabalot kay Franco. Huwag kang mag-alala, Franco. Tutulungan ka naming hanapin ang mutya. Alam namin kung gaano kahalaga yun sa'yo. Hindi yun pwedeng mawala, Aling Juliet. Hindi ako makakalaban sa mga aswang kung wala ang mutya. Paano ko ipagtatanggol ang mga tao? Natahimik sina Lorenzo at Juliet. Alam ni Franco na naiintindihan ng dalawa kung bakit ganun ang reaksyon niya ng sandaling yon. Panay ang dasal niya na sana ay mahanap niya kagad ang mutya bago pa dumilim. Halos buong maghapon na naghalughog si Franco sa buong bahay kasama sina Lorenzo at Juliet. Sinuyod nila ang bawat sulok mula sa banyo, sa ilalim ng kama, sa mga aparador at maging sa kusina. Pero kahit na anong gawin nila, ay hindi nila makita ang mutya. Habang lumilipas ang oras, ay mas bumibigat ang pakiramdam ni Franco. Para bang unti-unting bumabagsak ang isang malaking pader sa dibdib niya. Hindi niya maalis-alis ang kaba, ang takot at ang pakiramdam na parang nawalan siya ng isang bahagi ng kanyang sarili. Napaupo siya sa gilid ng kanyang higaan habang nakayuko at nakasapo sa noo. Ramdam niya ang pagod, hindi lang sa katawan, kundi lalong-lalo na sa kanyang isipan.
Naikuyom ni Franco ng mariin ang kanyang mga kamay. Ilang linggo pa lang ang nakakaraan nang matutunan niyang gamitin ang mutya para protektahan ng mga tao sa lugar na yon. Tapos sa isang iglap ay bigla na lang itong mawawala. Napaangat ng mukha si Franco nang marinig niya ang boses ni Lorenzo. Nakita niya na nasa bungad ito ng pinto ng kanyang kwarto habang nasa tabi nito si Juliet. Franco, baka bukas, mas maliwanag na ang isip mo. Baka maalala mo kung saan mo talaga naiwan ang mutya. Huwag mo masyadong dibdibin ang nangyari, Franco. Tutulungan ka pa rin namin na hanapin yon. Hindi nakasagot si Franco. Hindi niya kayang sabihin sa dalawa ang bigat ng kanyang iniisip ng sandaling yon. Wala na siyang nagawa kundi manatiling nakaupo habang pilit na inaalala kung saan ba niya talaga naiwan ang mutya. Isang madaling araw, nagising si Franco dahil sa sigawan at kaguluhan sa labas. Kinakabahan siyang bumangon. Kabisado na niya ang mga ganong ingay. Ibig sabihin ay sumasalakay na naman ang mga aswang. Ngunit nang lalabas na siya ng kwarto ay naalala niya na wala na nga pala sa kanya ang mutya. Biglang napahinto si Franco. Wala na sa akin ang mutya. Kaya ko pa rin bang makipaglaban sa mga aswang? Nang sandaling yon ay malaki ang naging duda ni Franco sa sarili niyang kakayahan. Sa gitna ng pag-iisip ay napapitlag si Franco nang marinig niya ang malakas na sigaw ng isang babae. Doon niya napagtanto na kahit wala siyang mutya ay kailangan niya pa ring lumabas dahil siya lamang ang inaasahan ng mga tao. Mabilis niyang kinuha ang itak na nasa ilalim ng kanyang kama at lumabas ng bahay. Pagdating sa labas, agad niyang nakita ang dalawang aswang na nasa gitna ng kalsada. Isa sa mga yon ang nilalapa ang isang dugoang lalaki. Nang makita siya ng isa pang aswang ay napangisi ito. Nakita na rin siya ng isa pang aswang kaya binitiwan ito ang dugoang lalaki at humarap sa kanya. Humigpit ang hawak ni Franco sa itak. Tumayo siya ng matatag at pinilit niyang itago ang takot na bumabalot sa kanya. Humalakhak ang isang aswang bago mabilis na sumugod kay Franco. Iniwasan niya ang matatalim nitong mga kuko at mabilis niya itong inundayan ng itak, pero dahil sa hindi na siya ganong kabilis gumalaw ay naiwasan din yon ng aswang. Hanggang sa napasigaw siya nang maramdaman niya ang pagbaon ng mga kuko ng aswang sa kanyang tagiliran. Hindi pa man nakakabawi si Franco nang maramdaman naman niya na may humatak sa kanya mula sa likuran. Tumilapon siya pabagsak sa lupa at bago pa siya makabangon ay sinipa siya ng isang aswang sa dibdib. Halos malagot ang hininga ni Franco sa lakas ng sipa na yon. Sa pagkakataon na yon ay pinagtulungan na siya ng dalawang aswang kung saan-saan na siya kinagat at kinalmot ng mga ito. Nang tigilan ng mga aswang si Franco ay nanlalabo na ang kanyang paningin. Duguan na siya at halos hindi na niya maramdaman ang sariling katawan dahil sa dami ng kanyang sugat. Naglakad ang mga aswang papalapit kay Franco at tumayo sa gilid niya. Kung tignan siya ng mga yon ay para siyang isang basura na walang silbi. Ano? Tapos na ba ang pagiging tagapagtanggol mo? Akala mo ba kaya mo pa kaming labanan? Kung makikita mo lamang ang sarili mo ngayon, mukha kang isang basang sisiw. Sinubukan ni Franco na gumalaw, pero bawat paggalaw niya ay naghahatid sa kanya ng matinding kirot. Nakakainsultong tinawanan si Franco ng dalawang aswang bago tumalikod ang mga yon at naglakad palayo. Iniwanan siya ng mga yon na nakahandusay sa lupa habang sugatan, duguan at halos hindi na makagalaw. Sa mga nakalipas na araw ay hindi na muna lumabas ng kwarto niya si Franco. Halos buong araw siyang nakahiga sa kama at nakatitig lamang sa kisame. Masakit pa rin ang katawan, lalo na ang mga sugat na natamo niya sa huling inkwento niya sa mga aswang. Ngunit higit pa sa pisikal na sakit, ang pinakamabigat niyang pasan
ay ang pagkatalo niya. Isang umaga, bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok sina Lorenzo at Juliet, dala ang isang maliit na lalagyan ng gamot at malinis na tela. Lumapit si Juliet sa kanya at naupo sa gilid ng kama upang simulang linisin ang mga sugat niya. Samantala, nanatiling nakatayo si Lorenzo habang nakatingin sa kanya. Kumusta ang pakiramdam mo, Franco? Saglit na natahimik si Franco. Halos hindi niya napansin ang tanong ni Lorenzo at ang gusto niya ng sandaling yun ay ang mailabas kung ano ang nasa loob niya. Mukhang tama nga mga sinabi sa akin ni Garson. Wala akong magiging silbi kapag umalis ako sa bahay niya. Nagkatinginan sina Lorenzo at Juliet ng may halong pagtataka. Sino si Garson? Simula pagkabata, naging alalay ako ng isang matandang aswang. Si Garson. Hindi niya ako itinuring na pamilya. Isa lang akong alipin sa mata niya. Palagi niyang sinasabi sa akin na wala akong mararating at mamamatay ako na isa pa ring alipin. Kaya ako tumakas sa kanya. Ayoko manatili na lamang sa loob ng anino niya habang buhay. Gusto kong mabuhay ng malaya. Pero ngayon na wala na sa akin ng mutya, ay napagtanto ko na mukhang tama nga siya. Wala talaga akong silbi. Franco, huwag mong hayaang diktahan ka ng nakaraan mo kung sino ka ngayon. Hindi mo kailangan ng mutya para patunayan na may halaga ka. Salamat sa inyo, Mang Lorenzo, Aling Juliet. Sa lahat ng magagandang bagay na ginawa niyo para sa akin. Maraming salamat. Pero kahit wala na sa akin ng mutya, pinapangako ko, lalaban pa rin ako sa mga aswang. Umiling si Lorenzo at iniligay ang kamay sa balikat niya. Huwag muna, Franco. Mas mabuti pang pagalingin mo muna ang mga sugat mo. Hindi mo pa kayang lumaban. Baka kapag humarap ka sa mga aswang sa kalagayan mo ngayon, ay baka kung ano pang mangyari sa'yo. Napatingin si Franco kay Lorenzo. Alam niyang tama ito. Pero tila hindi niya kayang maghintay na lang na gumaling ang mga sugat niya, habang ang mga aswang naman ay patuloy na naghahasik ng lagim at takot sa lugar na yon. Simula noon, pakiramdam ni Franco ay gabi-gabi siyang binabangungot. Halos gabi-gabi na rin kasing umaatake ang dalawang aswang. Tila ba alam ng mga yon na hindi niya na kayang lumaban, kaya naging malakas na ang loob ng mga yon na umatake ng mas madalas. At sa tuwing umaatake ang mga aswang, ay walang magawa si Franco. Nakahiga lang siya sa kama, nakatalukbong ng kumot at tinatakpan ng mga kamay ang kanyang tenga upang kahit paano ay mabawasan ang ingay na naririnig niya mula sa labas. Pakiramdam tuloy ni Franco ay hindi lamang ang sarili at ang diwatang si Dalisay ang binigo niya, kundi ang lahat ng mga tao sa lugar na yon na umaasa sa kanya na ipagtatanggol at poprotektahan niya ang mga ito. Isang umaga, mag-isang nakaupo si Franco sa upuan na nasa harapan ng bahay ni na Lorenzo. Nakatanaw siya sa kawalan habang patuloy na nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin at kung mahahanap pa rin ba niya ang mutya. Maya-maya pa ay lumabas ng bahay sina Lorenzo at Juliet na parehong maayos ang bihis at may bitbit na mga bayong. Nilapitan siya ng dalawa. Franco, pupunta muna kami sa bayan para mamili ng mga kailangan sa bahay, ha? Gusto mo ba sumama sa amin para kahit papano malibang ka? Huwag na, Mang Lorenzo. Mabuti pang dito na lang ako. Sigurado ka ba? Mas maganda na makapasyal ka kahit paminsan-minsan para hindi ka muna nag-iisip ng kung ano-ano. Sige, ayos lang po ako rito, Aling Juliet. Huwag kayong mag-alala sa akin. Saka, wala talaga akong ganang umalis ngayon eh. Nagkatinginan sina Lorenzo at Juliet at halatang nag-alala ang dalawa sa kanya. O sige, kung yan ang gusto mo, hindi ka na namin pipilitin. Babalik din naman kami kagad bago magtanghali.
Mag-iingat ka rito ha. Ngumiti lang si Franco at pinanood niya ang paglalakad palayo ng mag-asawa. Habang nakatingin siya sa dalawa, ay naisip niya na sina Lorenzo at Juliet ang unang mga tao na naging mabuti sa kanya simula nang umalis siya sa bahay ni Garson. Ang dalawa ang tumanggap sa kanya nang walang hinihinging kapalit. May takot na lumukob kay Franco ng sandaling yun. Naisip niya na kailangan niyang mahanap na ang mutya dahil baka kapag dumating ang panahon na kailangan niyang iligtas sina Lorenzo at Juliet mula sa mga aswang, ay hindi niya yon magawa. Habang mag-isa si Franco sa bahay, ay nakaramdam siya ng matinding pagkainip. Hindi siya sanay na walang ginagawa, kaya naisipan niyang maglinis ng bahay kahit medyo sariwa pa ang kanyang mga sugat. Agad na kumilos si Franco. Sinimulan niyang maglinis sa sala. Nagwalis siya roon at naglampaso. Pinunasan niya rin ang mga gamit na medyo inaalikabok na. Sa kusina naman ay hinugasan niya ang mga pinggan at kaldero na nasa lababo. Sunod niyang pinuntahan ang kanyang kwarto. Tiniklop niya ang kanyang kumot. Inayos ang banig. Nang matapos siya doon, ay tinungo naman niya ang kwarto ni na Lorenzo at Juliet. Pagpasok ni Franco sa silid ni na Lorenzo at Juliet, ay nakita niya ang mga damit na nakapatong sa ibabaw ng papag. Hindi pa natitiklop ang mga yon, kaya inuna muna niyang ayusin ang mga damit bago siya maglinis doon. Matapos na magtiklop ng mga damit, ay isa-isa niyang inayos ang mga yon sa aparador. Habang inaayos ang mga damit sa loob, ay may kung anong kumikislap sa pinakagilid ng aparador. Napakunot ang noo ni Franco. Inalis niya ang ilang damit upang makita kung ano yung kumikislap. At nang maalis na niya ang lahat ng damit, ay labis na nagulat si Franco nang malaman na ang kumikislap ay walang iba kundi ang nawawala niyang mutya. Nanginginig ang kamay na kinuha yun ni Franco at hindi siya makapaniwala na hawak na ulit niya ang mutyang ipinagkaloob sa kanya ni Dalisay. Pero, bakit nandito ang mutya ko? Paano napunta to dito? Ang kasiyahan ni Franco ng sandaling yon ay nahaluan ng pagdududa. Alam niya na sina Lorenzo at Juliet lamang ang makakasagot sa tanong niyang yon. Pagsapit ng tanghali ay dumating na sina Lorenzo at Juliet mula sa bayan. Dala ang ilang pinamili ng mga ito. Nang pumasok ang dalawa sa bahay, ay agad na tumayo si Franco at sinalubong ang mag-asawa. Napansin niya ang gulat sa mukha ni na Lorenzo at Juliet nang mapansin ng mga ito ang mutyang nakasabit muli sa kanyang leeg. Oh, Franco! Nakita mo na pala ang mutya. Oo, nakita ko na. Sa aparador nyo. Pero ang tanong, paano napunta ang mutya doon? Kayo ba ang kumuha at nagtago nito? Saglit na nagkatinginan sina Lorenzo at Juliet. Agad na umiling si Juliet. Aba, hindi. Hindi, Franco. Bakit naman namin gagawin yon? Juliet, mas mabuti pa na sabihin na natin kay Franco ang totoo. Tama ka, Franco. Kami nga ang kumuha at nagtago ng mutya mo. Napasinghap si Franco at hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Pero, bakit? Alam niyo naman kung gaano kahalaga sa akin ang mutyang to, di ba? Alam niyo na hindi ko kaya lumaban sa mga aswang nang wala to. Dahil nag-aalala kami sa iyo, Franco. Alam mo ba, na sa tuwing umaalis ka ng gabi para harapin ang mga aswang ay hindi kami mapakali. Hindi kami makatulog. Hindi kami mapanatag. Dahil para ka na naming anak, Franco. Parang tumigil ang mundo ni Franco sa kanyang narinig. Hindi siya kagad nakapagsalita. Ang salitang anak ay isang bagay na hindi niya kailanman inasahan na maririnig mula sa iba. Napalunok siya at pinigilan niyang pumatak ang luhang namuo sa kanyang mga mata. Anak? Anak na ang turing niyo sa akin? Hinawakan ni Juliet ang kamay ni Franco at tumango. Franco, hindi kami binayayaan ng Diyos ng isang anak.
Pero nang dumating ka sa buhay namin, pakiramdam namin ay dinala ka ng tadhana sa amin para maging anak namin. Pinoprotektahan ka lang namin kaya namin itinago sa iyo ang mutya. Sana ay mapatawad mo kami, anak. Hindi na napigilan pa ni Franco ang pag-agos ng kanyang luha. Naunang yumakap si Juliet sa kanya at agad na sumunod si Lorenzo. Sa pagkakataon na yon ay naintindihan niya na hindi masama ang dahilan ni Lorenzo at Juliet kung bakit itinago ng mga ito sa kanya ang kanyang mutya. At sa yakap na yon ng mag-asawa sa kanya ay naramdaman niya na meron siyang matatawag na tunay na pamilya. Ngunit kahit nahanap na ni Franco ang mutya, ay hindi pa rin siya pinayagan ni Lorenzo at Juliet na lumaban sa mga aswang. Ang dahilan ng dalawa ay hindi pa rin magaling ang mga sugat niya. Ayon pa kay Lorenzo, ay papayag lang ang mga ito na lumaban siya sa mga aswang kapag tuluyan ng gumaling ang mga sugat niya. Simula rin noon ay mas daramdaman ni Franco ang pagmamahal ng mag-asawa. Damang-dama niya na mga magulang niya ito kahit hindi niya kadugo ang mga ito. Tuwing umaga, ipinaghahanda siya ni Juliet ng masarap na almusal. Hindi rin napapagod ang mag-asawa sa paglilinis ng mga sugat niya at paglalagay doon ng gamot. Mas naging malapit din si Franco kay Lorenzo. Madalas ay nag-uusap sila sa iba't ibang bagay. Ibinabahagi niya rin dito ang pangarap niya na magkaroon ng tahimik at simpleng buhay. Labis siyang ikinatuwa ni Franco. Inisip niya na bumabawi na sa kanya ang Diyos mula sa ilang taon na naging alalay siya ng aswang na si Garson. Sa buong buhay niya, noon lang siya nakaramdam ng ganung uri ng pagmamahal. Isang gabi, habang nakahiga si Franco sa kanyang papag, ay nakarinig siya ng sigawan sa labas. Kasunod nun, ang ingay ng mga taong tumatakbo at humihingi ng saklolo. Mabilis siyang bumangon sapagkat alam niyang sumasalakay na naman ang mga aswang. Kinuha niya ang kanyang itak sa ilalim ng higaan, pero nang lalabas na siya ng kwarto, ay bigla siyang natigilan. May isang bahagi ng pagkatao ni Franco ang nagsabing manatili na lang siya sa loob ng bahay dahil mag-aalala sina Lorenzo at Juliet kapag nalaman ng mga ito na hinarap niya ang mga aswang kahit hindi pa lubusang magaling ang mga sugat niya. Pero ang mga tao hindi ko sila pwedeng pabayaan. Dahil doon ay mas pinili ni Franco na lumabas ng bahay upang harapin ang mga aswang. Sa labas ay nakita niya ang dalawang aswang na bumababa mula sa bubong ng isang bahay. Hoy! Ako ang harapin yung dalawa! At wag ang mga walang kalaban-laban! Napatingin ang dalawang aswang kay Franco. Malakas na tumawa ang mga yon at mabilis na naglakad papunta sa kanya. Huminto ang dalawa. Ilang di pa lang ang layo sa kanya. Ikaw na naman! Wala ka ba talagang kadala-dala? Mukhang desperado ka na mamatay. Kung ganon, ibibigay namin sa iyo ang gusto mo. Hindi sumagot si Franco dahil alam niyang puno ng pang-iinsulto lang ang sinabi ng mga aswang sa kanya. Ramdam niya ang pananakit na mga sugat niya sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pero hindi yun naging hadlang para taglayin niya ang tapang na ibinibigay sa kanya ng mutya ng sandaling yon. Isang aswang ang umatake kay Franco. Mabilis itong sumugod habang nakaumang ang matutulis na kuko sa leeg ni Franco. Napaatras si Franco. Iniwasan niya ang pag-atake at mabilis na bumuelta ng isang suntok sa tagiliran ng aswang. Tumama ang kanyang kamao pero hindi ito gaanong napuruhan. Mula naman sa gilid ni Franco ay umatake ang pangalawang aswang. Hindi niya kagad ito nakita at bago pa siya makaiwas ay bumaon na ang mga kuko nito sa kanyang balikat. Napaatras siya at naramdaman niya ang hapdi ng bagong sugat. Napamura siya ng dahil sa sakit pero hindi siya nagpatinag. Gamit ang kanyang natitirang lakas,
Inundayan niya ng suntok ang muka ng aswang. Kasunod nun ay tinaga niya sa dibdib ang aswang at napasigaw ito sa labis na sakit. Biglang dumamba sa harapan ni Franco ang isa pang aswang, kaya bumagsak siya sa lupa kasama ang aswang. Nanlaki ang mga mata niya dahil halos isang dangkal na lang ang layo ng mukha nito sa mukha niya. Pilit siyang nagpupumiglas pero mahina na ang kanyang katawan. Ramdam niya na kahit ang mutya ay nahihirapang palakasin siya dahil sa kondisyon ng kanyang katawan. Itinaas ng aswang ang kamay nito at wala pang isang segundo ay naramdaman niyang gumuhit sa kanyang leeg ang matutulis nitong mga kuko. Tumalon ng aswang paalis sa ibabaw niya. Agad na tinakpan ni Franco ang sugat niya sa leeg gamit ang dalawang kamay. Kahit paano ay nagpasalamat siya na hindi gaanong malalim ang naging sugat niya roon dahil kung hindi ay talagang katapusan na niya. Pero ramdam niya ang hapdi ng sugat niya roon sa bawat paghinga niya. Muling lumapit ang isa sa mga aswang kay Franco at ngumisi ito. Pinilit ni Franco na abutin ang kanyang itak na nahulog ilang di pa lamang ang layo sa kanya, pero mabilis yung tinadyakan ng aswang papalayo. Huwag mo nang subukang lumaban dahil tapos na ang laban. Alam mo bang iniisip namin kung dapat ka ba naming patayin? O baka mas magandang buhayin ka namin para makita mo kung paano namin ubusin ang mga tao sa lugar na ito. Hanggang sa isang malaking anino ang dumaan sa likuran ng aswang na nakatayo malapit kay Franco. Isa pang aswang ang dumating at hinila nito palayo ang isang aswang palayo kay Franco. Malakas nitong ibinalibag sa lupa ang aswang at agad nitong nilapa ang leeg ng aswang na yon. Nanlaki ang mata ni Franco nang makita ang isang bagong aswang. Mas malaki yon kesa sa dalawang kalaban niya at tila mas mabangis. Balot ng maiitim na balahibo ang katawan nito. Galit na nilapa ng bagong dating na aswang ang leeg ng aswang na kanina ay nakatayo sa tabi ni Franco. Hindi ito huminto hanggang sa tuluyan itong napatay ang aswang na yon. Napaatras ang isa pang aswang na gaya ni Franco ay nagulat din sa bilis ng pangyayari. Sa isang kisap mata ay biglang naglaho ang bagong dating na aswang at walang ideya si Franco kung saan yun nagpunta. Mabilis na lumapit ang natitirang aswang sa dugo ang katawan ng kasamahan nito. Lumuhod ito at niyakap ng mahigpit ang walang buhay na katawan ng aswang. Dahan-dahang nagbago ang anyo ng patay na aswang. Sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan ay nanlaki ang mga mata ni Franco nang maging si Juliet ang aswang na yon. Hindi nakagalaw si Franco. Para siyang itinulos sa kinatatayuan niya at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Napako ang kanyang tingin sa walang buhay na katawan ng babaeng nag-alaga sa kanya. Ang babaeng nagpakita sa kanya ng kabutihan at itinuring siyang totoong anak. Biglang tumingin ang isa pang aswang kay Franco habang nanlilisik ang mga mata. Tumayo ito habang nanginginig ang buong katawan dahil sa labis na galit. Mang Lorenzo! Mga aswang kayo? Tama ka, Franco. Mga aswang nga kami ng aking asawa. Gusto naming ipasa sa iyo ang aming lahi dahil wala kaming anak. Kaya ka namin inampon. Pero nang bumalik sa iyo ang mutya, ay nagbago na ang plano namin. Hindi ka na namin kailangan gawing isa sa amin. Mas mabuti pang mamatay ka na lang dahil hadlang ka sa mga plano namin sa lugar na ito. Kung ganun pala, lahat ng ipinakita niyo mabuti sa akin ay puro pagpapanggap lang. Nilinlang niyo ako! Mabilis na bumalik sa diwa ni Franco ang lahat ng nangyari. Simula sa kung paano siya tinanggap ni na Lorenzo at Juliet at kung paano siya itinuring ng mga ito na parang pamilya. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng aswang na si Lorenzo bago ito mabilis na tumakbo papunta kay Franco. Pero bago pa makalapit kay Franco si Lorenzo,
ay biglang sumulpot sa harapan nito ang bagong dating na aswang. Gamit ang malaki nitong kamay ay sinakal nito si Lorenzo. Dahan-dahan nitong inangat si Lorenzo sa lupa habang hawak sa leeg. Nakatalikod sa gawin ni Franco ang aswang na yon, kaya hindi niya makita ang itsura nito. Nagpumiglas si Lorenzo. Pilit itong kumakawala sa pagkakasakal ng isa pang aswang. Bitiwan mo ko! Bakit ka ba nakikialam dito? Hindi ko naahayaan saktan mo pa ulit ang anak ko. Anak? Natigilan si Franco sa narinig mula sa aswang na yon. Nanlamig ang buong katawan niya at hindi niya alam kung ano ang kanyang iisipin. At bago pa siya makapag-isip, ay dinurog na ng aswang ang leeg ni Lorenzo gamit lamang ang isa nitong kamay. Binitiwan ng aswang si Lorenzo at nang bumagsak sa lupa ang katawan nito, ay wala na itong buhay gaya ni Juliet. Matapos yun, ay marahang humarap ang aswang kay Franco at naglakad ito palapit sa kanya. Sa bawat takbang ng aswang, ay unti-unting nagbabago ang anyo nito hanggang sa tuluyan na yung naging tao at mas lalong nagulat si Franco nang malaman na ang aswang na tumulong sa kanya ay walang iba kundi ang dati niyang amo na si Garson. Huminto si Garson sa harapan ni Franco habang si Franco naman ay nanlalaki pa rin ang mga mata at hindi pa rin makapaniwala. Panahon na para malaman mo ang totoo. Tama ang narinig mo kanina. Anak kita. At ako ang totoo mong ama. Anak mo? Hindi. Paano nangyari yun? Anak kita sa isang tao, Franco. Kaya hindi ganap ang pagiging aswang mo. At wala akong balak na gawin kang kagaya ko. Sanggol ka pa lang. Ay ayaw na sa'yo ng nanay mo at balak kanyang patayin. Kaya kinuha kita sa kanya at ako na ang mag-isang nagpalaki sa'yo. Pero kung anak mo ko, bakit ginawa mo akong alalay? Bakit ginawa mo akong alipin? Bakit ginawa mong alipin ang sarili mong anak? Patawarin mo ko, Franco. Natakot ako. Nakamuhian mo ko kung malalaman mong isang aswang ang tatay mo. At ginawa ko rin yun dahil alam kong darating ang panahon na nanaisin mong umalis at iwan ako. Gusto kong maging handa ka sa hirap na kakaharapin mo sa mundo ng mga tao. Hindi agad nakasagot si Franco. Pilit niyang ininawa ang lahat ng mga sinabi ni Garson. Hindi niya lubos maisip na kasama na pala niya noon ang totoo niyang tatay. Alam kong nagkulang ako sa iyo bilang ama. Pinangunahan ako ng takot ko. Patawarin mo ko, anak. Hindi alam ni Franco kung bakit, pero imbis na galit o sama ng loob ang maramdaman niya, ay isang matinding pagkasabik ang pumuno sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay nabuo na ang pagkatao niya ng sandaling yon. Hindi na rin niya napigilan ang sarili. Mabilis siyang lumapit kay Garson at niyakap ito ng mahigpit. Nagulat si Garson pero hindi nagtagal ay mahigpit din siyang niyakap nito pabalik. Maya-maya pa, dahan-dahang bumitaw si Franco sa pagkakayakap niya kay Garson. Mas mabuti pa, bumalik na tayo sa bahay mo, sir, tatay. Bahay natin, Franco. Bahay natin. Nang marinig yun ni Franco, ay bahagya siyang naluwa. Para sa isang tulad niyang nabuhay na matagal na walang itinuring na totoong tahanan, ay napakasarap pakinggan ng mga salitang yon. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Franco at matapos yun ay magkasama na silang naglakad ni Garson pabalik sa bahay na ngayon ay matatawag niyang isang tahanan. Lumipas pa ang mga araw at unti-unting nagbago na nga ang buhay ni Franco.
Kahit silang dalawa lang ni Garson sa bahay nila, ay naging masaya pa rin sila. Kung alam ko lang na matatanggap mo ko kahit isa akong aswang, ay hindi ko na sana ipinagkait sa iyo ang katotohanan, anak. Tay, hindi pa naman po huli ang lahat para bumawi kay sa akin. Sa kabila ng lahat, hindi hinadlangan ni Garson ang pangarap ni Franco na mabuhay ng normal. Hinayaan siya nitong makapag-aral at makihalubilo sa ibang tao. Pero sa dulo ng bawat araw, palaging bumabalik si Franco sa kanilang tahanan sa kagubatan. Samantala, ang mutyang ibinigay sa kanya ng diwata ay patuloy niyang inalagaan. Hindi niya ito itinuring bilang isang simpleng anting-anting lamang, kundi isang simbolo ng kanyang tungkulin. Sa kabila ng kanyang payapang buhay, alam niyang marami pang panganib sa mundo. Alam niyang marami pa siyang kailangang matutunan at marami pang pagsubok ang darating. Araw-araw, patuloy si Franco sa pagsasanay sa tulong ni Garson, hindi lamang para lumakas, kundi para matuto kung paano gamitin ng tama ang kapangyarihan ng mutya. Natuto siya na hindi sapat ang lakas lamang upang maging isang tunay na mandirigma, dahil higit sa lahat, kailangan din ng puso. Dahil kahit gaano man siya kalakas, kung wala siyang mabuting dahilan para ipaglaban ng iba, ay wala ring halaga ang mutya at ang lakas na meron siya.